Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako po si Roland. Papauwi ako noon sa amin sa Palumpon Leyte. Habang sakay ng bus ay inisip ko at nararamdaman ko dahil hindi talaga kami magkasundo ng kapatid ko. Kasalukuyan sana kami doong nagbabakasyon sa may biliran. Kasama sina Tatay Edward at Nanay Silin. Kaso nag-away kami ng kapatid kong si Kuya Fidel sa simpleng bagay lang. Ito ay dahil sa nakalimutan kong dalhin ng mga pasalubong sana nila lola at lolo. Damit lamang naman din kong tutusin. Pwedeng bumili sa lugar na yon. Alam nyo, noon pa man ay ayaw na talaga sa akin ang kuya ko. Hindi ko alam kung bakit mainit ang ulo niya sa akin. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Sa larangan naman ng view ay patas kaming dalawa. At higit sa lahat, patas din ang pagmamahal na nakakamit namin sa aming mga magulang. Minsan, naisip kong hindi ko rin magkakapatid. Alaga baka ampun damang ako. Gawa ng hindi talaga kami magkasundo noon. At pinaparamdam niya sa happy na parang hindi ako parte ng pamilya. Yung pag-aaway namin sa may biliran, Yesperan Belo. Laringan na sa karabitaan kami ng isang okasyon, na kung saan maraming kamag-anak namin ang naroroon. Reunion pa naman yun. Wala na talaga akong mukhang may haharap na para bang ako pa ang labsimula ng gulo. Pero ipong si kuya naman ang bidigang minapak sa akin ngon. Dali-dali akong umanis noon na piyon. Umuwi na lamang ako sa amin. Matatandaan ko pang taong 1994 yon. Nasa edad 19 na taong gulang ako. Matanda lamang sa akin ang kuya ko ng 2 taon. Akain ako, ang padalis at pag-uwi na lang ay ikakapayapa ako, Sir Seth. Kaso ilang araw ang nakalipas, dumapin sa akin ang balitang lagtasakit si kuya. Maluba daw ito. Then ayon sa impormasyon ay hindi nakakatayo at hindi ito nakapagsalita. Ipinapinin umano sa doktor doon kaso hindi naman matukoy kung anong sakit. Kaya nga iniluwas ng Tacloban. Pero ayon naman sa nanding resulta, na-stroke umano sa kuya. Umuwi sila ng lugar namin at doon ay nakita ko ang kuya ko na nasa nakafaawang kalagayan. Naka-wheelchair, nakatabi niya ang ulo, nakatulala. Kita ko sa mga magulang ko noon ang pagiging aligata. Kagad bumumad sa akin ang katagang, dapat hindi na lamang umano ako umuwi doon. Nang sa ganon ay may nakasama ang kuya ko sa dabihan. Nasa loob ng silidito at posibleng binangumot at humantong sa pagkaatake. Hindi na ako sumabat nun, Sir Seth. Aminado akong parang sinisisi ako ng mga magulang ko. Totoo naman kasi nga kahit hindi naman kami magkasundo ng kuya. Nasa iisang silid lamang kami noon sa bakasyon. At posibleng nadyusing ko siya noong dinabamumot ito. Dalit ako kay kuya pero sa mga sandaling yon, nabura ito at napalitan ng konsensya. Kinakausap ko ito pero lumuluha lamang ang mga mata niya. Parang may gusto itong sabihin na hindi niya mailabas-labas kasi nga parang napakatigas ng pama niya. Ilang araw bumalik na ang mga maguyam namin si somewhere. Doon sila nagtatrabahong dalawa. Balik kami lang talagang naiwan sa bahay kasama ng mga katiwala. Ako ang napag-utusan noon na alagaan ng kapatid ko. Painumin ng mga gamot sa tamang oras at lahat ng mga kinakailangan nito ay dapat kong asikasuhin. Wala namang problema sa pagkain kasi nga naroroon si Mang Isidro. Ito ang katiwala sa bahay kasama ng taning asawa na si Manang Rosa. Hindi naman sa pagmamayabang. May tayo ang pamilya namin.
Ang mga magulang namin ay kapwa mga ahente ang rupa. Mataas ang kanilang ranggo. Sakto naman sa nakiyantanan namin. Nakakubli ito sa mataas na bakod pero malaki ang espasyo sa loob nun. Isang palapag lang, bungalow at napapalibutan ng magagandang halaman. Iba't iba ito kasama na mga orchids. Ang loob naman ng bahay ay may 3 silid nun. Ang 2 dito ay sa amin ng kuya, habang ang isa naman sa mga magulang namin. Ang mga apiwala ay may maliit na bahay sa likod. Sa bandang dulo ito ng bakod kung saan may maliit na tarangkahan doon palabas ng bakuran. Bukod sa deep namin sarap ay may isa pa sa likod. At doon makikita ang maliit na nayon. May mga bahay din doong waranya pero panaka-naka namang ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasundo kami ni kuya. Pero pakiramdam ko lang yan. Gawa ng hirap siya kung magsalita. Ang naririnig ko lamang sa kanya ay ang pag-umoy at pagkumpas ng mga daliri niya. Sa loob may isang linggong pag-aasikaso kay kuya. May napansin ako mga insekto sa loob ng silid niya. Hindi ko alam kung saan galing. May maliliit na bubuyog, langaw, bulape, at kung ano-ano pa. May mga ipis pang ano ng kulay kay mangge. Nadim silod-silod yun kung kaya dadbad abana para sa akin. Lililinis ko kasing silid ng kuya noon bago ko pa siya siwala masikasuin. Hanggang sa isang gabi. Hindi ko alam kung bakit gusto kong silipin ang apatid ko. Bumangon ako noon. Kumuha ng pitsil na may tubig at binala ko ito sa silid niya. Baka kasi nauuhaw yun at gising pa. Kaya binalahan ko na lang. Pagkapasok ko sa silid niya, gulat na gulat ako, Sir Seth. Nakikita ko ang kapatid kong natutulog pero may kung anong gumagalaw sa bibig niya nun. Pagyapit ko. Sa maniwala man tayo o sa hindi. Nakakita ako ng ipis. Tapos sa tenga niya, may naglalaglagan doon na parang mga uod. Napatakip ako ng bibig nun. Hindi ako nagkakamali. Ang mga sapat pala na araw-araw kong nililinis sa silid niya ay sa kapatid ko mismo nang gagaling. Lapadwal ako nun. Dahil bukod doon, may nakita akong parang darapata na lumabas sa ilong niya. Lapabahin pala yung kapatid ko pero hindi ito nagising. Mahabaging langit? Ano kayong nangyari? Sabi ko. Dali-dali akong lumabas ng silid doon. Pinuntahan ko ang bahay ng katiwala. Sinabi ko kay Mang Isidro at Manang Rosa ang nasidayan ko. Dali-dali namang tinungo ni Manang Rosa ang kapatid ko pero si Mang Isidro ay nagpaiwan. Ang sabi niya sa akin, kung hindi siya nagkakamali, hindi pagkastop ang sinapit ni Kuya Fidelia. Para bang lumalabas na binabaran yon. Napapaisip ako noon. Posible nga dahil alam ko talaga kung ano ang barang-barang na yan. Maging ang mga mangkukulam. Magamat sa kwento lang pero kung ano ang nakikita kong sinyalis dito kay Kuya. Kaya man na ganon. Tinanong ko kung anong pwedeng gawin. Dali natin sa bahay ng mga magulang ko. Ang katay ko isang albularyo. Makakatulong siya. O naisip ko lang yung kada na magkaroon siya ng sakit. Kaso hindi naman kasi mapagdududahan eh. Nerin pa rin lumabas yan. Wika ni Mang Isidro. Agad-agad yan, Sir Seth. Binalalamin kagad si Kuya.
Sakay ng tricycle na pinapaupahan namin. Iyon ang ginamit namin patungo sa bahay ni Mang Isidro. Madaling araw yan. Ang kuya ko ay para bang gulat na gulat. Noon na nga ang bibig na parang may gusto sabihin. Awang-awa ako sa kanya. Pinagpiluman lang namin itong guhapi ni Mang Isidro. Hindi na namin nadadapa yung wheelchair na ito. Si Manang Rosa naman noon ay nang paiwan kasi walang makakabantay sa bahay namin. Talamakbing kasiyang kawatan sa lugar. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Mang Isidro. Sa bukid ito banda na lugar. At sa kauna-una ang pagkakatawan na. Doon ko palang nakita ang tatay ng mamang yon. Patpapin ito na para ba may sakit sa baga. Itago na lamang natin to sa panalaw na tatay mo daw. Maliit lamang binangbahay na kagaya ng karaniwang makikita natin sa tadong lugar. Naroroon lamang ako sa labas. Hindi ako nanonood sa kung anong ginagawa ng matanda sa kapatid ko. Kasama ko sa labas ng si Mang Isidro. Maya-maya pa, tinawag na ako at sinabi ng tatay ng katiwala namin na pinamaan umano ng malakas na parusa ang kapatid ko. At ang nagparusa umano ay malapit lang sa buhay namin. Ayon sa pagtatawas niya, matandang babae yon. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Tatay Mulo. Medyo malalim na ang kataga pero naiintindihan ko kahit papano. Basta ang labanggit niya noon ang parusa ng San Anton. Pinasabay pa dito umano ang barang. Dagdag pa nito, kung may nakaalipan ba umano kami. Sabi ko naman wala eh. Kami ng kapatid ko nagalitan. Na doon ito nangyari sa may biliran noong nagbabakasyon ng pamilya. Nagpanulit si Tatay Mulo kung may kamag-anak ba umano kami sa Palunpon. Sabi ko wala. Sa biliran lamang talaga. Kung ganoon, taga-biliran ng salarin. Sa lanong madaling panahon ay kailangan makausap ang may gawa nito. Hindi ko siya matatawag sa pamamagitan ng pagpako. Kasi ang kapatid mo, hindi halos may buka ang bibig. Kung tatawagin ko man, hindi din magsasalita ito sa oras na sumapi eh. Uwi ka namang gaga mo. Ipilaliwanag naman ni Mang Isidro ang mga sinasabi ng tatay niya. Ayon dito, ang pagpapako daw ay pagparusa din ito sa may salarin. Pero kailangan gamitin ng katawan ng kapatid ko. Pero hindi madali ang magparusa kung hindi naman nalalaman ang dahilan. Kailangan din kasi umano lokinig sa kabilang panig. Kapag pinapay daw ng catering niya ang salarin sa pamamagitan ng pakunan, hindi mariresolve ang problema. Pwede pang yumala. Mabuti sana kung kaya nitong magsalita at hindi paralisado. Dali-dali akong nakapag-desisyon noon na puntahan ang biliran. Pero ang problema, paano ko ba tutukoy kung sino may gawa? Hanggang sa sinabi ng Tatay Mulo na sasama daw siya sa akin. Si Mang Isidro naman ay nagmungkahi na siya na ang bahala sa kapatid ko. Walang ano-anong kumilos kadad kami, Sir Seth. As in sobrang pagod ako noon. Mantakin nyo, wala akong tulog. Dumating kami sa biliran kinabukasan na ng talali. May pera naman ako noon kasi nakakapag-ipon ako dulip ng lagi kaming binibigyan ng pera ng mga magulang namin. Habang nasa lugar kami ng biliran sa bandang timog, kinakabahan ako. Lalo na nung mapadako na talaga kami noon sa kung saan naroroon ng mga kamag-anak namin. Siyempre, may nangyayaring gulo noong reunion at talagang nahihiya ako. Magpaganon pa man, hindi yan naging dalyan para hindi matigil yung balak namin.
Una kong piluntahan noon ang kapatid ng tatay ko, na si Tia Belen. Masinsinan usapan na kami-kamiyal. Tinalong ko kung may kamag-anak ba kaming mambabarang. Kasi nga, ang nararanasan ng kapatid ko, tama ng barang nun. Ari naman kay Tia Belen, wala umano siyang alam. Wala namang mambabarang sa dugo namin pero habang nagsasalita siya, kapansin-pansin ang pagiging alikaga nito na para bang may problema. Pero hindi ko na pinagtunan ng pansin yon. Umalis kami doon at inisa-isa ko na ang mga iba pang kamag-anak namin. Pero wala kaming nakuhang impormasyon. Pumusli pala kami noon ni Tatay Mulo sa isang bahay na paupahan. Dahil pagod na talaga ako. Sabi ko sa albularyo ay ipagpabukas na lamang. Pumayag naman ito dahil maging siya noon pagod na rin. Mga 3 araw pa ni doon sa pananapili. Kahit hindi pa kamag-anak namin ay hindi nakaligtas sa pagtatanong ko. Lahat man ang apas sa lugar na yon. Inilamos ko na daw ang kaiyan alam-alam lamang sa kaligtasan ng kapatid ko nun. Hanggang sa may lumapit sa amin. Pinsan ni Pimeng Tatay. Ang sabi ay puntahan daw namin ang mga lolo ko at baka may alam ang mga yon. Tama. Bakit ko nga ba hindi naisip kaagad yun? Nasa bukid ito ng biliran at sobrang pahirapan doon ang pagpunta. Aaminin ko ni isang beses ay hindi pa ako nakapunta sa bahay ni Rolo. Nagkikipa lamang kami ng lolo at lola sa bahay ng tiya ko. Noon nung reunion na ginanap ikaw malapit sa dagat. Doon lang din sa likod ng bahay ng tiya ko at naroroon ang lahat ng mga kamag-anak. Dahil na hindi ko alam kung saan banda. Napasama kami sa pinsan ng tatay ko. Na pala, itago na lamang natin to sa palalang Tio Dante. Habang ang mga lolo at lola ko naman, si Lola Sisa at Lolo Godoy. Labi masaya ako kahit papaano kasi pumayag naman itong si Tio Dante. Dali-dali kaming bumiyahe noon. 2 haba ng sinakyan namin. Sa naalala ko, hapon yun at naabutan pa talaga kami ng ulan. Kung kaya pumuslip muna kami sa paanan ng bundok. Yung mga habal driver noon ay balak pang hindi tumuloy gawa ng delikado o mano ang bukid sa may biliran sa gabi. Ito yung bundok Panamaw na ayon sa kanya ay maraming nababalitang pinamamahayan o mano ito ng mga elemento. Lalong-lalo na ng mga aswang. Pinatutuhanan naman ito ni Tatay mo daw. Totoo man ang sabi ng habal. Pero naroroon naman daw siya kaya walang dapat ipag-alala. Gabi na nang humupa ang ulan. Mabuti na lamang at nadala sa pakiusap ang mga driver. Naihatid kami noon. Pero nakarating kami gawan sa lugar ng mga haping gabi na. Yung mga driver pinakyaw namin. Sablip lang naman kami doon at sinabi ko na antayin na lamang at provided naman ang mga ito. Madilim, kaya hindi detalyado sa akin ang lugar. Ang mga nakikita ko lamang ay ang mga nagtatayugaw mga puno pero hanggang anino lamang ang mga yon. Dinambi ng mga panakanakang bahay doon. Sa mga puntong yon, ang ilan dito ay may mga ilaw galing sa gasera. Akala ko ay nasa tabi lamang lang daan ng bahay ni Lola. Kaso ay nabilakad pa kami ng siguro kanahating oras yon. Ang problema nun, nang makarating kami ay wala doon si Lola. Daroroon lamang ay si Lono Pitoy. Malaki ang bahay nila. Kaso walang ilaw. Gawa ng ito sa kahoy na sobrang luma na. 2 palapag yun pero ang itaas ay napuno ng mga sapot ng gagamba. Halatang doon lamang sila sa baba na napili nun. Nagmano ako noon at kaagad sinabihan sa Jacko. Kako,
May kakilala ba si Lolo Bedoy na mambabaraw? Hindi siya nagsasalita. Para siyang sintusing to. Binabali pa ang red nito habang nakatipig sa akin. Ayon naman kay Pio Danpe ay nag-uuyanin naman si Lolo. At baka sa mga sandaling yon ay hindi kami nakikilala. Matapos namin nagtanong ako kay Pio Danpe kung saan nagtungo si Lola. Ayon naman sa kanya ay hindi niya rin alam. Sa mga sandaling yun ay may napansin ako kay Pio Danpe. Malikot ang mga mata. Na para bang katulad lamang binang Tia Belen na may problema. Doon na ako kinatuwan. Naglalaro na sa isip ko noon na baka si Lola ang iwabas sa pagtatawas ni Tatay Molo. Ilang saglit lang ay kinalabit ako ni Tatay Molo. Ilawabas ito ng bahay. Wala namang ibang ibig sabihin noon kung hindi ay pinapasunog lamang ako nito. Kaya ayon, iwabas din ako. Nabiyakad siya ilang distansya sa kapalang huminto. Doon ay nagulat ako sa mga sinabi niya. Ang presensya daw ng pagtatawas na luwabas doon sa pagsusuri niya. Kaparehan ng presensya ng lugar na yon. Bukod pa dyan, mabigat din ang nararamdaman niya doon sa bahay. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Maaaring doon nang gagaling ang barang. Kinabahan ako, Sir Seth. Naghihinala na kasi ako ng kakaiba. At dumagdag pa itong mga impormasyon na siyang nagbigay ng kasagutan sa akin. Babae ang salarin. At kung hindi ako nagkakamali, ay si Lola Sisa na rayon. Kinumpronta ko si Tio Dante. Walang ano-anong sinabi kung may nakakubli ba sa pagtapawan ni Lola. Hindi ka agad nakapagsalita si Tio. Ilang minutong nakalipas at sa tingin ko'y pinag-iisipan niya pala dayon. Malatabi na parabang takot na takot ito. Hanggang sa ilang saglit lang. Ang Kuya Fidel mo. Nung matapos pa yung mag-away, kinausap ng lola mo yun. Nakita ko to sa likod ng bahay nila Belen. Marinig ko din yung pinag-uusapan nila. Pinapayuan yung kapatid mo, Roland. Patungkol to sa pag-aaway nyo. Nabigla ka na sintok sa dipna ng maraming tao. Rika ni Tio Dante. Dagdag pa nito ha. Nagali ko man ang kuya. Basta ang naririnig niya noon ay nagmumura ito at sinabing, huwag umano siyang pakialaman. Dahil ako daw naman, Sir Seth, isang ampun lamang umano. Siyempre, lanlaki ang mga mata ko. Napapigil ako sa paghinga. Ampun ng pana ako. Kaya pala ganun galit sa akin ng kuya. Napariyak na lamang ako noon, kaya pala pinaparamdam niya sa akin na hindi ako parte ng pamilya. Magpadanan pa man na hindi na ako uminik noon. Nakinig pa ako kay Pio Danpe. Dahil daw sa galit ni Kuya Fidel. Namura niya si Lola Sisa. Hanggang sa may binitawang salita umano itong si Lola. Sana nawa umano. Maparalisa itong si Kuya Fidel. At pamahayan ang katawan ng mga insekto. Wala itong modo, walang respeto, at napakapangit ng ugali. Hindi porket hindi ako totoong anak ay ganun na ang pagturing niya. Dahil wala naman umano akong kasalanan. Pantay naman ang pagtrato sa amin ng mga magulang namin. Pantay din ang moral at luho. Walang dapat kainggitan. Kung tutuusin ay mas lumalabas pa nga umanong hindi kapamilya ang Kuya Fidel kumpara sa akin noon. Pagkatapos umano noon, ay umuwi si Lola at Lolo. Si Tio Dante pa umano ang natatid ito. Pagkabalik niya sa bayan,
Doon niya nalaman na inatake sa kuya. Binalumot ito pero alin kay Tio Dante. Tinamaan ng may bisyon si Kuya Fidel. Ano ka mo? Maldisyon. Sabi ko na nga ba? Malediction lang. Ang sino mang may hawak ng San Anton, kung ano ang bibitawang salita nito, na baka makamandag. Mas malupit pa sa barang at kulam. Ang problema dyan, hindi napapadaling ang maldiksyon. Kung hindi hini ng pasensya ang tinamaan nito. Wika ni Tatay Mulo. Gulong-gulong ang isip ko ng Sir Seth. Hindi ko alam kung ano yung maribiksyon na yan o may vision. Pero ipinaliwanag ni Tatay Mulo. Alin dito, banta ito na mula sa bibig ng may malalim na karunungan. Hindi umano mambabarang si Lola at lalong hindi mangkukulam. Dahil lang ito sa paglay na San Anton. Mas malakas pa mula ito sa mga may itim na karunungan dahil walang ibang gumagawa maliban na lang sa pagbanta at hindi na dumadaan pa sa kung ano-anong proseso. Sa pamamagitan lamang umano ng pagbabanta. Halimbawa na dyan yung bukas ay mamamatay ang isang tao. Yung nagbitaw ng katagang yon. Tatama ka agad yung malediksyon at walang ano-anong magkakatotoo ang mga banta niya. Yan ang visa at lakas ng San Anton. Ang iba, ginagamit sa pangkukulam. 13 kandila kasabay ng mga kataga ng San Anton. Pero naiiba umano si Lola. Dahil nanggagaling lamang sa kanyang bibig ang parusa. At walang gagawin iba kung hindi ang bantaan lamang ang isang tao nun. Ibig sabihin lamang nito, may santo talagang Lola Sisa na San Anton na siyang sobrang lakas ng bisa. Andun sa sumabat itong si Tia Dante. Tama umano si Tatay Mulo. May santong maliit umano si Lola Sisa nun. Nakabalot tuman ito sa punang tela na lagi namang daladala na matanda. Ipagpadadi na namang natin, Sir Seth. Ibang Lola ko kumpara sa mga mambabaram. Pero ganun pa rin naman yung konsepto, di ba? Buod pa dyan ay hindi ako nagulat. Ang ikinagulat ko lang talaga ay yun hindi maalis-alis sa isip ko. Ay nalamang ampun lala ko. Sobra akong nasaktan nun. Para bang lutang ako sa droga. Pero gusto kong malaman kung ampun ba ako. Wala na rin akong karapatan. Bagay na masasabi kong ito nararanasan ko kay kuya. Nagalit ako sa kanya pero hindi ko din siya masisisi. Maya-maya pa, dumating si Lola Sisa. Hindi ko alam kung saan ito galing. Bigla na lamang itong lumitaw. Alam nyo, tumiretso ito kabit sa akin at ako naman inagmano. Hindalikan ako sa noo at kinamusta. I'm sad man, Lola. Huwag ko na lamang daw pansinin ng kapatid ko. Kung gusto ko daw ay pwede naman sa kanila ako tuwira. Para bang alam niyong kanina pa kami nararawan. Hindi man lang kasi ko nagtaka kung bakit kami napabisita. Katunayan, pinapasok pa kami ng bahay. Si Tatay mo noon ay kitang-kita ko sa mukha niya na parang biglang napakot. Yun bang ayaw matitigan ng Lola sa mata. Napakalikot din ng mga daliri nito na parang hindi mapakali. Pumasok kami doon sa loob. Pagkaupo o sa gilid ng hagdan. Nagwika si Lola ng si Fidel, namamatay siya. Hindi ko gusto ang mga taong katulad niya. Nababaday lang na patahimikin siya po. Masakit man sa akin pero siya na din ang nag-udyok para sa baday na ikakapahamak niya. Wala na.
Kumpirmadong si Lola. Hindi ako kaagad nakapag-salita nun. Si Tatay Mulo at Tio Dante rin nasa labas. Hanggang sa inilabas ni Lola Sisa ang kanyang pulang panyo na nakabalot sa kung ano. Ilabot niya to sa akin. At sa maniwala man kayo o sa hindi, parang nakahawak ako sa yelo sa sobrang lamig nun. Binuklat ko ang panyo at doon ay nakita ko ang maliit na ribulto na singlaki lamang ng 2 daliri. Ayon kay Lola, ito daw ay ang kanyang San Anton. Doon nagtugma lahat. Mula sa mga kataga at pagtawas ni Tatay Mulo, sa mga kwento ni Tio Dante, naging totoo. Totoo ang San Anton. Mabilis kong isinaoli yon kasi nga nakaramdam ako ng panginilabot. Ang sabi ni Lola, katulad daw ng ugali ng kapatid ko ang ugali ni Lolo Gadoy. Sarkastiko. Mapang-alipusta at masakit magbitaw ng mga salita. Kaya hindi nakaligtas si Lolo Gadoy sa mga taong pinaparusahan. At ang nagparusa doon, walang iba kundi siya. Parang mabaliw-baliw na ako nun sa kakaisip sa kung anong nangyari. Maging si Lolo pala ay Tinamaan ng malediksyon. Kaya pala parang wala ito sa saktong pag-iisip. Hindi naman kasi ganun katanda ang mga abuelo ko eh. Lalo na si Lolo para tamaan kaagad ang pagiging ango-ango o ulyanin. Nasa 60 pa lamang ata mahigit sila. Katunayan kong titingan, mas matanda pa si Tatay Mulo. Oo, Sir Sel. Galit ako kay Kuya. Parang kinamumuyan ko na din siya pero laruroan pa rin ang respeto ko sa kanya na dati pang naging payo ng mga magulang namin. Hindi ko man siya kapatid pero mahal ko ito. Nasaktan ako sa pagbubunyag ni Tio Dante. Kaya naman nakiusap ako kay Lola na kung po pwede, pagalingin si Kuya. Sabi ni Lola, napakabait ko mano sa kabila ng mga ginawa sa akin ni Kuya nun. Ang tanong niya, kung mapapatawad ko pa ang Kuya Fidel. Sinabi ko na anumang magagawa ko ay kung hindi ang patawarin na lamang ito at bigyan ng pagkakataon. Tumango si Lola. At ayon dito, sa akin daw manggagaling ang gamot. Kaya niya umano ipinahawak sa akin ang San Anton para ilipat sa akin ang pagputol ng sumpa na yon. Sa oras na makaharap ko si Kuya, sasabihin ko lang sa kanya ang mga saloobin ko, maging ang katotohanan sa pagkatao ko. Ipapaintindi ang lahat at kasunod doon ang patawarin ng Kuya. Doon umano ay kusang mawawala ang bisa ng malediksyon. Ayon pa kay Lola, ang laman ng isip niya noon nang makabitaw ng kataga ay ako umano. Para sa akin ang pagpaparusa na yon. Kaya ako lamang din ang may kakayanang makatanggal nito. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Lola, kung sino pa umano ang hindi nila kamag-anak, ay ito pa ang may pusong mabuti. Ganon kalalim ang mga litanya niya. Pero naiintindihan ko ito. Sobrang nakakamangha. Pwede palang mangyari yon. Sa nalaman ko kasi sa kasalukuyan, sobrang lakas pala talaga nitong San Anton. Pwedeng gamitin sa kaliwa at kanan dahil parusa lang naman daw ang dala nito. Kung ang katangian ng isang tao ay magaling sa larangan ng orasyon, mas magiging makamandag umana yon. Lalo na kapag sasabay ang bisa ng San Anton na ito. Wala na umanong pagpako. Wala nang pantok. Wala nang palipad hangin. Simpleng malediksyon lamang. Iyari kagad ang taong tinatamaan nito. Pero madalas ay doon talaga ito kumakapit sa mga taong may kasalanan.
dahil ang San Anton hindi tatalab sa inosente. Halimbawa na lamang dyan ng malediksyon, isang tao na hindi naman kilala. Walang bisa yon. Pero kapag ang isang tao ay may pagkakamali sa mata ng Panginoon, bababa umano ang poder sa katawan nito na siyang pabor para kamaan naman ng malediksyon. Kunwari, may nakabangga ka sa daanan, tapos kapwa kayo may kasalanan sa isa't isa. Pero yung nakabangga mo, inaaway ka. Kahit anong hingi mo ng pasensya, inaaway ka pa rin. Kapag ikaw ay nagtatablay ng San Anton at nagbigkas ka ng malediksyon, ay tataob ang taong yan ora mismo. Lalo na kapag ang binitawang katada ay pangpatay na. Halimbawa na dyan ang mamatay ka sana. Yan. Kung hindi madidisklash ang tao, babamumuti naman o. Kaya nga Sir said, hindi kulam o barang ang nakakatakot. Mas nakakatakot pa itong malediksyon na ito. Pero para lamang ito sa mga taong may angkin lakas mula sa San Anton. Kung binabalak niya namang magkaroon nito, huwag niyo nang ituloy. Dahil maging kayo o hindi member ng pamilya, ay hindi maiiwasang uminit ng ulo, diba? Bapan na lang kung gadulas ang bila mo, nasa huli ang pagsisisi. Niyakap ako ni Lola. Sabi niya sa akin kapag may problema daw ako, ay lumapit lamang ako sa kanya. Tutulungan niya umano akong marisolba ito. Napapailing na lamang ako noon. Aminado akong pinoprotektan ako ni Lola. Siguro, kapag may isinumbong akong tao, lawit talaga sa kanya. Nagpalipas muna kami ng umaga doon. Yung mga driver ay binalikan ni Tio Dante. Baka si bagot na balot sa kakantay. Gusto kong pati yung mga driver doon ay magpalipas ng umaga. Sabi ko ako nang bahala sa pera. Gawa ng mahirap talaga yung sasakyan doon. Yan nais kong makasiguro para tada day makaalis kami kung nanarisin. Kinausap ni Tatay Mulo si Lola Season noon at nakikita ko ang respeto at takot ng tatay. Masinsinan nito at pingin ko'y nagpapaturo ng kaanaman ikong si Tatay Mulo. Maririnig ko kasi kahit papaano ang pag-uusap. May iba doon na hindi ko naiintindihan pero habang nagsasalita si Lona, kumukumpas ang kamay ito na halatang nadibigta talaga ng pagturo. Pero hindi na rin ako nakialam nun. Iniisip ko na lamang ang mga dapat sabihin kay Kuya Fidel. Inalabas ko sa loobin ko. Tapos sa mga huling salita ang pagpapatawad sa kanya. Kinakabahan ako na baka hindi umubra pero nagtitiwala naman ako kay Lola. Kinabukasan, nagpaalam na ako kay Lola pero nagulat ako nang sabihin niya masasama siya. Sisiguraduhin nilang na uubra ang pagbasag ng malediksyon. Kasi ayaw na mapabalik-balik ako na lupat malayo talaga ng lugar. Lapabuntong hinina ako noon at nakaramdam ng saya. Kaya naman ng dalawang haban na ikarga kaming lahat. Tupad si Pio Dante, doon naman ito sa may sentro. Kanyang nangyari. Naisama namin si Lola. Si Tatay mula noon ay pinaba naging malapit sila ni Lola. Hanggang sa nakarating kami sa Paranpon. Bumulad kagad sa mga Isidro. Para bang nagulat pa ito. Sinabi niyan si Kuya Fidel daw ay nakakapagsalita na. Pero paungol pa rin yun. Pero kahit papano ay may naiintindihan na ito. Hapon na yon nakita ko si Kuya na nasa peraso namin. Naka-wheelchair at nakapingin sa ibang diretsyon. Naniba rin ni Mang Isidro ang wheelchair ay nakita ko nanlaki ang mga mata ni Kuya. Bagya pa itong napapiklag. Nakatipig ito kay Dona Sisa.
Takot na takot ito. Naririnig ko pa ang pagsasalita nito na ano daw ang ginagawa ng lola doon. Bakit daw bumisita? At sino ang nag-imbita? Hindi siya inimbita, kuya. Naparito siya para ayusin ang kalagayan mo. Hindi lang doon. Baging yung pag-uugali mong kahit aso, hindi kakain. Aayusin niya rin. Sabi ko, tiniretso ko na talaga yon. Sinabi ko ang lahat ng saloobin ko na natuklasan ko na kung bakit ayaw niya sa akin noon pa man. Dahil ampon lamang ako. Mabigat ang pagkakabigkas ko noon, Sir Seth. Sa harap mismo ng kanyang mukha. Hindi siya umiimik. Lumuluha lamang ang kanyang mga mata. Dagdag ko pa, para matahimik ang kaluluwa niya ay aalis ako noon. Hindi na ako magpapakita sa kanya pero maipahabol yon. Dahil sa napakasama niyang ugali. Nagkaganon siya. At kasalanan niya lahat-lahat. Ilang saglit lang ay tila ba gusto niyang iangat ang kanyang kamay. Tapos pautal-utal itong nagsalita. Humingi ito ng kapatawaran. Masama o mano ang loob niya. Gawa ng galit ang mga magulang namin sa kanya. Nararamdaman din naman niya na mas pinapahalagan ako kaysa sa kanya. Sa madaling salita ay naiinggit si kuya. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad nun. Umiyak na ako. Hindi ko napigilan ang sarili. Gusto ko sanang iparamdam sa kanya na matigas ako pero wala eh. Kuya, mahal kita. Mahal ka nila. Siguro dahil lang sa kitid ng utak mo yan. Masyado mo akong binabantay. Bakit hindi mo nalang bantayan yung sarili mo? Alam mo bang sobrang sakit sa akin ng malamang ampun ako pero kahit ganyan ka, mahal kita. Alam mo ba yun? Kahit hindi mo ako kapatid at kahit nalaman ko ang totoo. Yun pa rin ako, kuya. Walang nagbago doon. Pinapatawad na kita. Niyakap ko siya pagkatapos noon. At sa maniwala man kayo o sa hindi, naglabasan ang napakaraming insekto sa katawan niya. Habang yakap-yakap ko siya noon. Napaatras ako. Sina Tatay Mulo, Mang Isidro at ang asawa niya ay napasigaw pa. Samantalang si kuya noon, para bang nagulat at pinagtatanggal yung mga insekto sa katawan niya. Doon na ako nagulat. Nakakagalaw na si kuya. Sumisigaw pa ito. Nakatayo at tumatalon-talon pa dahil sa takot doon sa mga insekto na yon. Hindi niya namamalayan na nakakagalaw na siya. Galit na galit pa yon. Nagmumura sa sarili. Hanggang sa ilang saglit lang ay nawala na mga sapat na yun na parabang alikabok na sumabog na lamang sa hangin. Nawala lahat. Napahinto si kuya. Kumunot na mukha. Sinabi pa nitong nanggagaling ang mga sapat o insekto na yon sa katawan niya. Sumabat si Lola Sisa at ang sabi nito, siya ang naglabay nun. Bilang parusa ito sa napakapangit na ugali ni kuya. Hindi nakapagsalita si kuya hanggang sa bigla na lang siyang nagtaka. Tapos tumitig sa aming lahat. Nakakagalaw na ako. Nakakapagsalita na ako. Hala, gumaling na ako. Gumaling ako, Roland. Anong nangyari? Hindi magkamayo sa tuwa noon si kuya. Dali-dali ko namang inawat at dinala sa loob ng bahay. At doon ko ipinaliwanag sa kanyang lahat. Halos hindi siya makapaniwala noon pero pinatotohanan ito ni Lola. Dagdag pa nga ni Lola, kung gusto ba umano ni kuya na ibalik yon ay pwede namang mangyari kaagad. Ang pagpapatawad ko lamang daw noon ang gamot sa sakit niya.
Totoo yun, kuya. Nangyari to nang murahin mo si Lola. Hindi mo siya kilala. Basta, tumango lang si kuya noon. Alam nyo, nangako ito na magpapakabait na. Ang sabi ko naman na hindi lang para sa akin, kung hindi para na rin sa iba at para sa sarili niya. Lumipas ang isang araw, linggo, buwan na taon. Higit pa kami sa magkapatid ni kuya. Barkada ko siya, kainuman, kabiruan. At higit sa lahat ay sandalan sa mga problema. Oo, at nalaman ko ang tunay kong pagkatao, pero yung akala kong magbabago ang lahat, hindi. Bagkus ay mas nararamdaman ko na ang totoong pamilya. Tuwang-tuwa si Lola. Napapabisita na palagi sa amin yon. Ayon pa sa kanya. Kaya iniiwasan niyang bumaba at kumala dahil baka umano, makabitaw siya ng mga malediksyon. Pero nang ibigay niya ito sa akin ay para bang nakaramdam din siya ng pagkalaya. Tama kayo nang narinig. Nasa akin ang San Anton. Pero ni minsan ay hindi ko ito dinala. Itinago ko ito. Pinagkatiwala ito ni Lola. Isipin niyo, sa dami ng kamag-anak niya, ako ang pinili niya at hindi ang mga kadugo nito. Siguro, may nakikita siya sa akin na wala sa iba. Siguro, mauudyukan lamang ang liyasiya ng pagiging malakas sa malediksyon. Ni Lola Sisa. Itago mo na lang ako sa pangalang Pong. Dating waiter sa isang club sa Ermita. Sa Hong Kong ako ipinanganak ng nanay kong domestic helper. Isinilang po akong walang tatay gawa ng nabuntis lang ang nanay ko ng amo niyang Taiwanese na nakatira noon sa Hong Kong. Hindi pinanagutan ng tatay ko ang nanay ko kaya't napilitan na lamang umuwi si nanay sa probinsya kung saan talaga siya pinanganak, sa Camarines Sur. Sa Gua, Camarines Sur, isinilang si nanay. Ang probinsyang nagpamulat sa kanya ng iba't ibang kwentong katatakutan at puno ng kababalaghan. Sa Gua na rin po ako lumaki at nag-aral. Sa Gua ko natuklasan ng mga misteryong mahirap paniwalaan pero tunay na karanasan. Sa halos 20 taon na pagiging DH ng nanay ko sa Hong Kong, ay nakaipon naman siya ng malaking pera. Magaling siyang humawak ng pera. Matipid at hindi gastador. Madiskarte sa buhay at matapang sa pakikipagsapalaran. 18 anyos pa lamang kasi nang lumipad si nanay para maging katulungan. Yung perang kinita niya ay ginawa niyang pampatayo ng malabahay, bakasyunan o rest house na gusto niyang paupahan sa mga turista o mga naglalakbay na naghahanap ng matutuluyan para sa isang linggo o ilang araw. Hindi pa uso yung mga Airbnb noong taong 2001. Meron na kaming negosyong parang ganon. Nagpatayo si nanay ng malaking bahay bakasyunan malapit doon sa isang bundok na bantog na tourist spot sa Kamsur. Katwiran ni nanay, imposibleng mabakante ito dahil napakalapit lamang ito doon sa bundok o bulkan na yon. Simpleng bahay na mukhang tradisyonal na bahay Kastila ang disenyo ng 2 palapag na bahay na pinatayo niya. Malawak at mas malawak ang bakuran. Kaya naman napakagandang tingnan mula sa labas. Pinaghirapan talaga naming mag-ina ang pagpapatayo at pagpapaayos ng bahay bakasyunan na ito. Nung matapos ang pagpapagawa, kami muna ni nanay ang tumira dito. Wala pa kaming kapitbahay noon kaya napakatahimik. Walang katao-tao sa paligid, maliban sa aming dalawa. Makalipas ang 1 buwan ng pagpapaganda sa lugar, bigla kong naitanong si nanay ko kung paano kami magkaka-customer sa lagay na yon. Hindi malapit sa bayan yung bahay at malapit pa sa masukal na gubat sa paanan ng bundok o bulkan. Kung walang turistang mamamasyal, malapit sa bahay namin ay walang makakaalam na may paupahang ganon.
Si nanay ang nakaisip na gumawa kami ng anunsyo. Magpagawa umano kami ng leaflets na pwede naming idikit sa mga poste sa bayan o ipamigay sa mga turista na naghahanap ng matutuluyan. Ganon nga ang ginawa naming mag-ina. Kinuna namin ng litrato ang bahay at pumunta kami sa bayan para magpagawa ng flyers at mga leaflets. Nang matapos ang pagpapaprint, agad namin itong dinikit at ipinamigay sa mga tao sa bayan. Marami ang nagtanong, natuwa, nagulat, at kinain ng kuryosidad tungkol sa bahay. Ikinatuwa namin ni nanay yon dahil gumawa ng ingay ang mga leaflets na naglalaman ng negosyo. Lalo naming tinyaga ni nanay ang pamimigay ng flyers kahit na walang masyadong interesado na magrenta ng bahay bakasyonan. Hindi kami sumuko kagad. Isang araw, abala kaming mag-ina sa pag-aalok. Nang biglang dinakma si nanay ng isang pamilyar na matandang babae. Si Tia Maring, kasama ang asawa niyang mukhang may sakit. Letty! Mahigpit agad ang hawak sa braso ng tiyahin ko kay nanay. O Maring, ba't yan ang itsura ninyong mag-asawa? Tanong ng nanay ko sa pinsan niya. Nasunugan kami. Natulala kami ni nanay ng ilang segundo. Umupo kami at kumain muna sa isang karinderya sa may palengke bago nagkwento ng detalyado ang pinsan ng nanay ko. Ayon sa kanya, matagal na umanong inaatake ng paraduno ang tiyuhin ko. Nakatira kasi sa liblib ding lugar ang Tia Maring ko at ang asawa niyang may cancer sa atay. Napatanong ako kung ano yon. Nanghilabot ang nanay at tiyahin ko bago nagsalita ang Tio Ruel ko. Ayon sa Tio Ruel ko noon, sa kanila umano sa Cagayan, ang paraduno ay mga aswang na kamukha ng mga normal na tao. Meron silang napakahabang mga dila na ginagamit nila para tikman ang hangin para sa mga senyales ng kamatayan. Tulad ng kung paano ginagamit ng mga ahas ang kanilang dila para maghanap ng mga mainit na dugong mabibiktima. Karaniwang ginagamit ng mga paraduno ang napakahaba nilang dila para pakinggan ang mga taong nag-uusap sa loob ng isang bahay. Akala umano niya, sa Cagayan lang merong paraduno. Hindi niya inakalang, pati din sa Camarines, ay laganap na rin ang mga aswang nun. Biglang nabuhayan ang natutulog kong mga ugat. Lang hilakbot ako at natakot. Nagkwento si Tia Maring na ang paraduno ay mga aswang na kumakain umano ng bangkay. At madalas silang naghihintay malapit sa bahay kung saan alam nilang naroroon sa loob ang isang taong may karamdaman o taong malapit ng mamatay. Sa sandaling marinig nila ang sino man sa loob ng bahay na yon na binibigkas ang salitang kamatayan o anumang salitang nauugnay dito, ang taong may sakit ay agad na namamatay. Ito ay dahilan sa kakaibang itim na kapangyarihan ng paraduno. Pagkatapos ay maghihintay sila ng kanilang pagkakataon na nakawin ang bangkay para lantakan at kainin ng buong buo gamit ang kanilang matatalas na pangil na nasa loob ng malaki nilang bunganga. Napabuntong hininga si nanay bago nagtanong. Huwag mong sabihing inatake kayo ng paraduno? Oo, Letty. Pinasok kami sa loob ng bahay namin ng isang lalaking nakakamisetang kulay puti at pantalon na yari sa katsa. Gusto niyang lapain ang asawa ko. Maluhaluhang pagkikwento ng Tia Maring ko. Mabuti na lang at naihagis ko ang gasera sa pagmumuka ng paraduno. Nagliyab yung katawan niya. Tumanlilis ng takbo. Kwento ng Tio Ruel ko. Pero hindi na umano nila napigilan pa ang paggapang ng apoy sa buong bahay na yari lang sa kawayan at dayami. Mabilis na natupok ang buong kubo nila. Naganap sila ng saklolo. Matagal daw nila kaming hinanap. Pinuntahan pa umano nila kami sa bahay namin sa Pili pero wala nga kami doon ni nanay gawa ng nagpapaganda kami ng bahay bakasyunan.
Nakiusap habang lumuluha si Tia Maring sa nanay ko na kung maaari ay sa bagong bakasyunan muna makitira silang mag-asawa. Wala raw kasi silang nairigtas na gamit bukod sa wala silang kapera-pera. Higit sa lahat, ilang buwan na lamang umano ang itinaning ng doktor sa kanser ni Tio Ruel. Miyakap ni nanay ang pinsan niya at niyayang umuwi sa liblib na lugar kung saan nakatayo ang bahay bakasyunan na ipinatayo ng nanay ko. Madilim na nang makarating kami sa bukana ng bahay namin. Sa tansya ko ay mga 8:00 na ng gabi noon. Kinabahan kami ni nanay nang mapansin naming hindi nakabukas sa mga ilaw pero bukas na bukas ang pintuan at mga bintana. "Nay, may looban yata tayo." Pabulong kong sabi sa kanya. Agad na kumilos ang tiyuhin kong nanghihina na. Kumuha siya ng anumang sanga ng kahoy at sumugod sa loob ng bahay. Agad kong binuksan ang mga ilaw at sabay-sabay kaming napabuntong hininga. Nang makita namin ang isang babaeng nakabakpak na umiiyak sa sahig sa tapat ng nakahandusay na bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan. Nagkalat ang lamang loob at ilang malalambot na buto sa buong sahig ng bahay namin. "Sino kayo? Anong nangyari sa inyo?" Mabilis na tanong ng nanay ko sa estranghera. "Pinatay siya at kinain ng malaking lalaki." Hagulgol ng babaeng mukhang taga Maynila. "Kinain siya ng malaking lalaki?" "Sinalakay ba kayo ng aswang? Tama ba ako?" Nanginginig na inilayo namin mula sa kasama niyang lalaki ang babaeng humahagulgol sa pinagsamang takot at kasawian. Pinaupo namin ang babae sa harapan ng hapagkainan sa bandang kusina. Nagkwento ito kahit hirap ng huminga. "Nag-hiking kami. Ako at ang nobyo ko. Magka-office mate kami sa Maynila. Engaged na kami. Ikakasal na kami next year. Pagkatapos magpa-heart transplant niya. Susunod na buwan sa US. Masaya kaming dalawa. Dahil matapos naming maghintay ng donor sa States, at lilipad na lamang siya para magpa-opera. Tapos ganito. May cannibal pala na. Itinama ni Tia Maring ang babae. Hindi cannibal ang kumain sa lamang loob ng kasintahan mo. Hindi siya tao. Isa siyang aswang. Tinanong ni Tio Ruel kung ano ang itsura ng lalaki. Nakakatakot tumano. Mahaba ang dila. Kasinhaba ng isang malaking sawa. Natakot umano sila nang humarang siya sa daanan sa labas. At nang maglabasan ng mga pangil niya, tumakbo umano sila kaagad papunta sa bahay namin. Nagtago pero sa bubungan ito dumaan. Para umano itong lumilipad papunta sa bubong. Kitang-kita niya umano na doon ito pumasok. Lalabas na sana ulit sila para tumakbo. Pero inatake sa puso ang nobyo niya. Doon na nagawang lapain ng halimaw o ng nilalang na yon ang nobyo nito. Wala siyang nagawa. Pinanood niya lang ito habang winawakwak ang tiyan ng mapapangasawa niya. Parang isang horror movie umano na pinapalabas sa harapan niya mismo. Nang maubos niya ang lahat ng dugo, puso, baga at ay balon-balunan, pati na mga bitok at lalamunan ng nobyo niya. Para umano itong isang leon na tumakbo papalayo sa bahay na yon. Wala na siyang nagawa kundi umiyak. Wala na ang nobyo niya. Pinatay ng nilalang ang mapapangasawa niya. Kinukup namin ang kawawang babae na itago na lamang natin sa pangalang Claire. Tulala siya ng paliguan siya ng Tia Maring. Patuloy ang pagluha niya habang dinadamitan siya ng pantulog ng tiya ko. Wala kaming nagawa ng nanay ko at tiyuhin ko kundi dalhin ang bangkay noon sa punerarya. Pagkabalik namin sa bahay, nilinis namin ang mga naiwang buto-buto at piraso ng lamang loob niya. Kinuskos namin ang sahig para mawala ang lansa ng dugo na.
Lahat ng bakas ng pagpaslang ng aswang, pilit namin nilinis at binura sa buong kabayan. Nang pumutok ang araw, inireport namin ito sa pulis sa bayan ang nangyari. Sinamahan namin si Claire para magkwento muli pero ayaw na niyang magsalita. Gusto na lamang umano niyang bumalik sa Manila. Umayaw ang mga pulis sa idea ng pag-uwi bigla ni Claire. Napagbintangan patuloy siyang isang suspect sa pagpatay ng nobyo niya. Ang nanay ko mismo ang nanindigan na hindi si Claire ang pumaslang, kundi ang paraduno na isang uri ng aswang na matagal nang naglipanas sa probinsya. Medyo kakaiba pero napaniwala ni nanay ang mga pulis. Nagpadala na lang ng isang escort mula sa pulisyang hepe. Sinamahan si Claire ni nanay na lumuwas ng Maynila. Ganon kabait ang nanay ko. Kahit hindi niya kilala, tinutulungan niya. Naiwan ako si Tia Maring at Tia Ruel na bantay sa bahay bakasyunan. Unang gabi na wala si nanay. Naghahapunan na kami nang mapag-usapan namin ang nangyari. Malamang sa malamang umano, tiniktikan na sila ng nilalang habang nagha-hiking sila. At kung hindi umano nagkakamali noon si Tito, napag-usapan nila ang sakit sa puso ng lalaki. Natahimik kami bigla ng tiyahin ko. Mga makalumang marites umano yung mga ganitong aswang. Maya-maya pa, bigla na lamang napatili ang tiyahin ko. Sumisigaw si Pia ng Katagara. Dida. Sabay turo sa napakahabat napakatabang bila na nakalusot sa bintana ng sala. Lapapingin kaming katlo sa nakakadiring bila sa bintana layon. Lapasigaw rin ako na umakipa kung marami pang mahabal tila sawang bila na nakalusot sa siwang ng mga bintana sa sala. Mahigit 7 dila yung nakita namin. Ibig sabihin, may anong 7 nilalawla sa labas ng bahay nun. Kumuha man ipak si Tio Ruel. Pinagmumura ang mga halimaw na yon. Yun kasi ang turo ng mga matatandang albularyo. Murahin umano dapat ang mga aswan para lumayo. Napayakap sa akin ang tiyahin ko habang kumukuha kami ng bawang sa kusina. Nasaan na mga bawang ninyo po? Nagmamabiring tanong ng tiyahin ko. Nakakuha ng isang bingkos ng bawang ang tiyahin ko. Ginawa niyang kwentasyon sa leeg ng tiyuhin kong may cancer. Dinampot ko ang walis tingting sa sulok ng kusina. Sabi ng matatanda, takot rin umano sa walis tingting ang mga aswal. Bukod sa buntot, pagi at palaspas. Mahayop tayo! Papatayin ko rin dat! Matapang na sigaw ng tiyuhin ko. Biglang nag-aprasa na mga dila na parang mga galamay na umalis sa may bintala noon. Biglang nidamo ng katahimikan ng buong bahay. Nagdikip-dikip kaming tatlo. Nang walang ano-ano. Nawalan ng kuryente. Lating bang tiwin ko sa semento at nadamay kami ng Pia Maringgo. Napaida na kami sa gitna ng sala. Napiramdam na lamang kami nun. Imomor sa sakit ng tiyan ng tiwin ko. Sobrang sakit umano nang namamaga niyang tiyan nun. Napaiyak siya sa sobrang hapdi ng tiyan niya. Hindi pa nakakasagot ang tiyuhin ko nang tinanong namin ito. Man biglang may malakas na puwersang humila sa mga paa niya. Papalabas ng bahay. Napasigaw kami sa gulat nun. Sumigaw si Tia Marin sa asawa ng dinakalagdad na papunta sa bakuran ng malaking lalaki na may nakakatakot na mukha. Mali ang paglalarawan sa mukha ng paraduno. Hindi ito katulad nating mga tao. Gawanis nito ang mukha ng isang demonyo.
Naiyak ako sa takot. Naawa ako sa tiyuhin ko. Kailangan may gawin ako para mailigtas siya. Dali-dali akong tumakbo sa kusina at kinuha ang malaking garapon ng asin. Habang si Pio ay sumisigaw at patuloy na nalalaban sa nilalang na iwan. Imanam hindi na siya nagawang lapain agad ng dinanam. Paano ba naman? Nalamribawang kasi nang subukan kudapin sa dibdib ng nilalang ang tiyuhin ko. Naroroon ng bawang, di ba? Lalaparin sana ulit pa nilalang sa Fiorwell pero mabilis kong sinabulya ng asin sa mukha ang nilalang. Tumulong binamtiyahin ko habang winawasiwas ang walis tingting sa pagmumukha ng halimaw na yon. Pero paladong malakas ang kapangyarihan ipiyang. Nagawa pa rin itong hilain na malapaalan tiyuhin ko na parang manikang basahan na tumalbog-talbog sa batuhang daalan papunta sa kagubatan. Parang hinilamin tumatakbong kabayo ang katawan niya. Handang sa tuluyang maglaho ito sa bilim. Humabol kami pero natakot kami ng piyamaring ko nang harangin kami ng anintan nilalang na yan. May isang matandang babaeng nakipagpakentero sa amin. Na kasama itong binatang matalas ang ngipin. At merong isang balagipang mahaba ang kuko na gusto akong tagatin. At 3 pila mga engkanto na itsura sa sobrang katandaan. Lahat sila ay humarang sa daalan kaya hindi man namin nahabol si Fiorwell. Sigaw lang sigaw si Pia Maring habang pilit ko siyang hinihila pabalik sa bahay. Gumawa ng kakaibang inay ang 6 na midalaw na humarang sa amin. Tira boses daga silang nagsaya habang wala kaming magawa sa gitna ng damuhan malapit sa bakuran. At nung biglang magbalik ang kuryente, ay agad manapsipab lutusan sa ilalim ng lupa ang 6 na midalaw. At doon ay naisipan ng tiyahin ko na habulin ang paraduno na tumangali sa katawan ng tiyuhin ko pero bigong bumalik sa bahay ang Pia Maring ko. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghahabol. Tanging kasuotan at tsinelas na lamang ng tiyuhin ko ang bibityer. Pagbalik sa amin, tulalang napadaos-dos sa pintuan ang tiyahin ko. Nilamon ako ng awa at lungkot. Hindi ako nakapagsalita kagad. Nilapipan ko ang duguan kong tiyahin nun. Managdasugat-sugat ang mga paa niya sa pagtakbo. Inakapya-kapya ng short at yunelas habang umiiyak ng pahiniklan. Pinalong ko kung nasaan si Fiorwell. Pero Emilin Iving lamang siya at tumuha ng paulit-ulit. Mamamatay dapat sa sakit na cancer ang tiyuhin ko pero inunaan siyang bawian ng buhay na waswala. Nang sumunod na araw ay hindi na nahanap ang katawan ng tiyuhin ko. Doon na nalugmok ang Tia Maring at nagsimulang wag kumibo. Tulad din nangyari kay Claire. Pinadbintalan na rin ng mga polis ang Pia ako na primary suspect sa pagpatay sa tiyuhin ko. Pero ang paliwanag at tumayong witness para sa kanya. Naniwala ang mga polis sa akin. At mas lalo kong tinibayan ang loob ko para sa piyahin ko. Nang araw ding yon, inihapid ko ang tiya sa bahay namin sa pili kung saan matao at mas malayo sa mga aswal na tulad ng paraduno. Doon ko siya pinapira habang hinihintay namin ang pagbalik ni Nalay mula sa Manila. Pagkatapos nagpunta ako sa printing shop ng leaflets at nagpaanunsyo ako noon. Mag-inat sa mga aswal. Yun ang mga kapadang ipinasulat ko sa leaflets na yun. Ipinamigay ko sa buong bayan ang leaflets na pinaprint kong mag-isa hanggang sa umabot ang leaflet sa simbahan. Nang sumunod na araw, nabalitaan ko na lamang na nag-alay ng misa ang ura paroko namin para sa mga nabiktima nito. Alam kong hindi man talaga sila naniniwala sa mga aswama at minalam na katulad ng kung ano man ang nakaharap namin nun. Pero dahil sa mga buhay na nasayang, gumawa pa rin sila ng sariling paraan ng pagtulong.
Yun ay ang pag-aalay ng dasal para sa kaluwa ng mga biktima nito. Nang nakabalik sinalay sa bahay bakasyulan, hindi man niya ako naabutan doon. Isinara ko na yung bahay namin. Sa 2 taon na biktima sa bagong patayong bahay bakasyonan ng nanay ko, parang ang bigat plus sa pakiramdam na ituloy pa ang plano ni nanay ng negosyo. Nagpasya ako para sa anong magina. Kasama si Fio Marin. Yumuwas kami sa Maynila at doon na nakipagsapalalan. Mahirap noong una pero mas practical sa Maynila kami manirahan. Kamasukang kasambahay si nanay at Fio Maring at nag-apply naman akong waiter sa isang club sa Ermita. Nangupahan ako sa isang maliit na bahay sa Oroqueta habang stay-in sa mga bahay ng amo nila ang nanay at yahin ko. Magmula noon, sa tuning naaanan namin ng kakaiba naming karanasan sa mga nilalang na binito. Idinadaan na lamang namin sa laitin besal at konting tawanan para gubaan o konti ang aming mabigat na pakiramdam. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Terry. Palayaw ko at nakasanayan na ng mga kaibigan kong itawag sa akin. Nakatira ako dito sa may Agusan del Sur. Nais ko lang ibahagi ang kwento ng aking ina na si Francita o si Francing. Mali, babahagi ko ito sa point of view ng aking ina nang sa ganoon ay maliwanag at pulido ang pagkakalahad. Taong 1989 nang mangyari ang karanasan kong ito. At na mga panahong ito ay grabe ang problemang sinapit naming mag-asawa. Ilang taon na kasi kaming magkasama sa iisang bubong ng asawa kong si Dudoy. Pero hindi pa rin kami magkaanak-anak. Lahat naman sinubukan namin, Sir Seth. Ultimong ang pagsasayaw sa poon na sinasabi ng karamihang nakakapagpatupad ng mga kahilingan ay ginagawa ko para lang mabiyayaan ng supling doon. Pero wala talaga. Bigo pa rin ako kaya't samut-saring mga bagay-bagay na ang pumapasok sa isipan ko. Nawalan na ako ng gana sa buhay at palagi na lamang akong nagmumukmok. Naiinggit din ako sa mga inang masayang nakikipaglaro at nag-aalaga sa kanilang mga supling. Nakailang beses din kami nagpatingin sa doktor. Malusog at maayos naman kaming pareho ng asawa ko. Siguro mas magandang magbakasyon muna tayo sa probinsya namin, Francing. Itong mga nakaraan kasi napapansin ko parang kinakausap mo na yung sarili mo eh. Baka mamaya iba na yan. Sawistyo ng mister ko. Ba't teka lang. Parang may gusto ka yatang ipalabas. Anong tingin mo sa akin na babaliw na? Hindi naman sa ganoon. Ay isip ko lang na magbakasyon muna tayo. Alam mo kasi bigla akong naalala si Manang Candida. Yung matanda sa baryo namin. Pinanong ko kung sino si Manang Candida na tinutukoy niya. Bumuntong hininga muna ang mister ko bago nagwikang isang kumadrona o mano ang matandang si Manang Candida. Naalala niya noong hindi mabuntis-buntis ang kapatid niya ay nagpaalaga yun sa kumadronang matanda. Bakit hindi daw namin subukang magpaalaga sa matandang sinasabi niya? Wala namang mawawala kung susubukan namin noon. Dahil sa gustong-gusto ko na talagang magkaroon ng supling ko kaya't walang pagdadalawang isip na pumayag ako sa suwestyon ng asawa ko. Batid ko namang para sa kapakanan din namin mag-asawa ang iniisip ko. Kung kaya't wala nang tanong-tanong pang napapayag ako ng asawa ko noon. Makaraan nga ang napakahabang biyahe. Nakarating na kami sa isang probinsya sa may isla ng Panay kung saan naninirahan ang pamilya ng asawa ko. Yun pa lamang ang unang pagkakataong makapagbakasyon sa pamilya ng asawa ko noon. Kaya naman makalipas ang ilang sandali habang bumabiyahe kami, lulan na ng tricycle papunta sa baryo ng pamilya ni Dudoy, ay hindi ko maiwasang manibago at makaramdam ng hindi maganda. Siguro, isa na rin sa mga dahilan ay ang mga punong nagtataasan at mga mayiyabong na talahiban. Nagbibigay talaga ng kabayon, ng kakaibang pakiramdam. Isa pa,
Habang iginagala ko ang paningin sa paligid ng nadadaanan, ay napapansin kong magkakalayo ang mga kabayan. Sa tingin ko ay pasado 3:00 pa lamang ng hapon yon, pero wala man lamang akong nakikitang taong naglalakad sa gilid ng kalsada o mga paslik na naglalaro gaya ng mga nakikita ko sa baryong nadaanan namin kanina. Kunot noong tiningnan ko ang asawa ko at tinanong kung bakit parang wala man lamang akong nakitang mga taong naglalakad noon. Nagkibit balikat na lamang siya. Nakasimangot na nagwikang hindi niya rin umano alam. Alam ko naman umano na matagal-tagal na siyang hindi nakakapagbakasyon sa kanilang probinsya. Kaya't wala siyang alam kung bakit walang katao-tao at kung ano ang nangyari noon. Matapos ko marinig ang sinabi ng asawa ko, umismid ako at sinabi ritong nagtatanong lang naman ako noon. Hindi niya naman ako kailangan pang sungitan. Kasi naman, tatanong-tanong ka, alam mo namang matagal na akong hindi nakauwi dito eh. Hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko na lamang na igala ang paningin ko sa buong paligid noon. Nung naroon na kami ay masayang-masaya ang asawa ko nung makita kami ng mga magulang niya. Magkahalong pagtod na nakatuwa ang naramdaman niya noon. Samantalang ang kanya namang ina na si Nanay Crisanta, ay mayat-maya ang pagpunas tikaw ng mga mata. Hindi ka siya pinipigil lamang nitong maiyak dahil sa sayang nararamdaman. Mabuti naman at nakapagbakasyon kayo mga anak. Alam mo ba daw iyo, itong ina mo ay matadala kung kinukulit na pumunta ng Manila para mabisita namin kayo. Aba, gusto niyo nang makibalita ko may apo na ba raw kami. Masayang sad sa amin ang ama ni Dudoy nang makapagpahinga na kami sa loob ng bahay. Nagkapinginan kami ng asawa ko. Bigla akong nalungkot nang marinig ko sinabi ng bilan kong lalaki. Ang totoo nga ng tay, kaya din kami nagbakasyon kasi gusto sana naming lumapit kay Manang Tambida. Naisip ko kasing papinggan si Pransing. Bigla naman naiya si Pai Carlitos sa sinabi nito. Umpayap na kamot-kamot itong nagwikaw. Si Tandang Kandida. Abay, pingnan mo nga naman Mukhang napakaswerte ang pagbabakasyon niyo, anak. Pakarapin lang may Tandang Kandida dali sa ibang baryo. Mga ilang araw din kasi siyang nawala sa lugar natin. Tinanaw ng asawa ko kung bakit nawala sa baryo nila ng ilang araw ang matanda na. Ang sabi naman ni Tay Carlito, may inaanadaan umanong bunpis sa karapig baryo sa Tandang Kandida. Gumunot ang noo ko at nagtakat may tanaw sa isipan. May meron palang ganung kumadrona. Yan bang kapag nag-aalaga ng bunpis ay halos to na tumira sa bahay ng bunpis na inaanagaan. Hanggang sa hindi ko na napis pa ang tumatakbo sa isipan ko ron. Tong kaya pinanong kong ginan kong babaeng si Nanay Nida kung bakit halos na din tumira ang kumadrona sa bahay ng bunpis na inaanagaan. Ipinaliwanag naman ni Nanay Nida kung bakit gano'n ang ginagawa ni Tandang Kandida. Ahalin pa sa kanya. May mga pagkakataon daw kasi na may mga umaali-aligid na hindi gaano aganda o masamang nilalaw sa bahay ng bunpis. Malamalahain din hawa kong tawagin. Lalo na umano yung mga hayok na hayok sa laman. At yung mga ipinagbubuntis na sangkoy. Nilalang? Kagaya po ng ano? Ano? Gaya na lamang ng aswang. Sabot niya. At ipinaliwanag niya na rin kung bakit. Sa pagdaan niya ng ilang minuto ay masaya ng pinag-uusapan ng asawa ko at ng pamilya niya kung kailan pupuntahan si Manang Candida. Mas lalo namang gumuhit ang mga ngiti ko sa labi nang malaman ko mula sa biran kong babaring magaling na manggagamot at kumadrona na ito si Tandang Candida. Nanakaw din ang binan kong babae na tutulungan niya umano ako. Dahil matadanda rin siyang gusto mantaroon ng apo sa anak niyan si Tudoy. Sa lahat kasi ang asawa ko na lamang ang wala pang suplingon. Kaya naman din na lamang kadalak ang mga magulang ng asawa ko magkapo dito. Isa pa, isang anak na lalaki lamang si Tudoy na mga magulang nito.
Sa paglipas ng mga araw ay naging masaya ang aming pagbabakasyon mag-asawa. Nakaharap ko na rin ang matandaw si Manang Kanbida. Unang pining ko palang tay Manang Kanbida doon. Magaan ang presensyang nararamdaman ko. Kahit na matanda halay palat medyo ubay na mababal na kong maglakad, ay kita ko pa rin sa kanyang mga kilos na manakas pa rin ang kanyang pananatawan. At dahil nga pal makipagsabayan sa mga matatandang babaeng nasa edad 40 hanggang 50 pa lamang. Isang araw, habang tumutulong ako kay Nanay Nida sa paglilinis sa bakuran ng bahay noon, may napansin akong matandang lalaking may pasan-pasan isang bugos na kahoy sa imbi kalariwan sa labas na bakuran. Nagulat ako nang biglang huminto ang matandang lalaki na yun. Nakapipid lamang yun sa gawi ko. Para bang galit ito. Base na rin sa mga pipig ditong pinupo ko yun, para bang na ginawa ko sa kanya hindi maganda. Nung una ay hindi ko na muna pinansin ang ginagawang kakaibang pagpipig ng lalaki. Ang tumatakbo kasi sa isipan ko ng mga oras na yun, baka namamahina naman ito. Pero ilang minuto na lamang ay hindi pa rin umaalis sa matanda nun. At ang mas ikinagulat at medyo kinalabutan ako ay noong makita ko itong mayat-maya ang pagpupunas ng bibig. Nay, kilala niyo ho ba yung matandang yon? Talong ko sa biyanan kong babae nang hindi ko na makayanan pa mga titig na ginagawa niya. Nagtatakang tiningnan ako ng biyanan ko at tinanong kung nasaan daw ang sinasabi kong matanda. Saglit pa itong tumingin sa gawi ko kung saan ako nakatingin kanina bago siya tumingin pabalik sa akin. Ituturo ko na sala sa kanya ang kinaroroonan ng matanda. Nang sa pagbalik ko ng tingin kong nasaan na yon, wala na ito. Sandali pa akong napalinga-linga para hanapin kung nasaan ang matanda pero nakailang segundo na ako sa paghahanap. Wala akong nakikita. Ultimong ang bakas nito ay wala akong napapansin nun. Anak, ayos ka lang ba? Naasaan ba yung matandang sinasabi mo? Pukaw sa akin ni Nilda mula sa malalim na pag-iisip nun. At tinawakan ng braso ko na siyang nagpaigtad sa akin dahil sa gulat. Ano ka ba namang bata ka? Bakit ka ba nagugulat ha? Tinanong lang naman kita kung nasaan ay matanda eh. Dahil sa wala naman ako maisip na sagot ay nagdahilan na lamang ako. At sinabing namamalikmata lang pala ako nun. Akala ko'y may nakikita akong matandang lalaki. Wala pala. Pero sa totoo lang, Sir Seth, alam kong totoo talagang may nakita akong matanda nun. At siguradong sigurado ako doon. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Halika na nga sa loob at baka nagugutom ka na. Tara, magberyenda na muna tayo at hindi kung ano-ano yung napapansin mo. Nagpatianad na lamang ako at hindi na nagreklamo. Pagpanhik ko naman sa loob ng bahay. Saglit akong napahawak sa pintuan nang bigla akong makaramdam ng paghahilo. Bumigat din ang pakiramdam ko at tila pumipitik-pitik ang sentido ko noon. Sandali, ayos ka lang ba, Iha? May masakit ba sa'yo? Opo, Nay Nilda. Ayos lang po ako. Hindi ko na sinabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko noon. Dahil sa ayoko silang mag-alala pa. Makalipas lamang ang ilang minuto ay siyang pagdating naman ni Manang Kandida. Nang makapasok ng matandang kumadro ng manggagamot. Nagulat ako nang bigla niyang tapikin ng 3 beses ang balikat ko. May inuusal na mga lengguaheng hindi ko maintindihan. Manang, bakit niyo po ako tinapik? Hindi ito sumagot sa tanong ko. Salip ay sinenyasan niya akong huwag maingay at ipinagpatuloy na ang ginagawang pag-uusal. Nang tingnan ko naman si Nanay Nilda ay tumatango siya bilang pagpapahiwatig na sundin ko na lamang ang sinabi sa akin ng matandang kumadrona. Nang matapos na sa ginagawa ang matanda ay medyo bumuti lang pakiramdam ko. Nawawala ng pamibigat ng katawan ko at pagtintik ng sentido ko noon. Nabalis ka, Iha. Ang tindi. Sambit ng kumadronang manggagamot. Matapos niya akong usalan ng dasal.
Nabaliso. Oo, anak. Ang sabi ni Tandang Kandida, nausog ka at matindi ang nakausog sa'yo. Sagot naman ang biyanan ko. Tumango ang matanda at sinabi niyang aswang umano ang may gawa nun at hindi siya pwedeng magkamali. Presensya pa lamang at markang tumama sa akin ay alam niya na isang aswang ang may kagagawan. Ewan ko ba, Sir Seth, kahit na hindi ako masyadong naniniwala sa mga aswang-aswang na yan, pero bigla pa rin akong ginapangan ng kilabot sa katawan. Lalong-lalo na noong si Manang Kandida na ang nagsasalita noon. Pakiramdam ko, lahat ng mga sinasabi niya ay pawang mga katotohanan at pakiwari ko ay siya ang tipo ng matandang hindi mo pwedeng biruin. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niya, Manang? Tanong ko. Seryosong tumango ang matanda at nagsabing hindi siya nagbibiro nun. Hindi magandang gawing biro ang mga ganong klaseng bagay. Wala na akong ibang nagisabot sa matanda kundi ang mapatungan na lamang nun. Pinagbabawalan muna ako ng matandang lumabas-labas ng bahay na walang kasama hanap hindi niya pa nalaman kung sino yung labga-interes sa akin nun. Ang lakas talaga ng radar ng aswang na yan. Sa binami-raming pwedeng pagka-interesan, ang alada ko pa talaga. Napapalatak na sambit ng komadorna nang hiluting niya ng puson ko para may ayos sa pwesto o mananong matres. Dadod niya pabsad. Mukhang may nakapasok na naman umano na aswang sa kanilang baryo. May hindi niya napapansin. Tila wala layatang bisa ang pangontang ibinaon niya sa bungad at dulo ng baryo na yon. Gulat na napatingin ako sa matanda kay Narinilda. Dahil sa hindi ko makuha ang ibig sabihin ng matandang komadrona kung anong bagay ba ang ibinaon niya sa buwan ng baryo. Si Marinilda na pariwanag sa akin noon. Pila nakuha niya kasi kada ng ibig kong itanong noong pinggan ko siya. Ayon sa binan ko, kaya tahimik at payapa ang baryo nila kesa sa ibang mga karapig lugar. Yun ay dahil sa walang mga nakakapasok na masamang nilalaw. Ultimong ang mga taong bundok na nananalasa sa ibang mga karapig baryo. Miminsan ay hindi pa nakakaraping sa kanilang baryo. Gaya na lamang ng mga taong nagbabahay-bahay at lalalato tuwing nating gabi. At nanitid na mga pagkain at iba pang bagay na pwedeng papakinabalan. Tanya, kung sakaling hindi sa sang-ayon o magbibigay ng pagkain ng mga taong naniniran sa bahay na kinakatok nila, pasaan mong kahit may isa sa pamilya, wala nang madadatang buhay. Kaya umano naking pasasalamat na mga taga-baryo ay Manang Kandida. Nagdahil umano sa proteksyong ibinaon ito sa bungad ng baryo sa bulod ng mga masasamang nilalawa at masasamang tao na nagbabalot man hindi maganda. Minsan ay hindi pa sila natanto na mga hukbo ng mga taong taga-bundok na pumapatay ng mga inosenteng tao. Oras na hindi maibigay sa kanila ang mga pananailalan. Matapos magkwento sa akin ng binan ko ay doon ko lang napantantong. Kaya pala walang ganung mga tao akong nakikita nung bumiyahe kami. Yula ng 13 papunta sa baryo ng Pandiyay Dudoy. Baski mga kabataan ay wala akong nakikita. Yun palang dahilan. Melotakot ang mga ito sa mga nilalaw na nalalasa at sa mga tao bumababa lamang ng bundok para manikib sa bahay-bahay. Ang sisti pala, pansamantalang lumapit na muna ang ibang mga pamilya sa bayan para makaiwas lang at mailayo sa kapahamakan ang mga anak nila. Nang matapos na sa ginagawang komadrona, ay sadlit lamang siyang nagpahinga bago nagpahalam. May isa pa kasi itong inaanada ang bunpis sa dulo ng baryo. Huwag kang mag-alala, iha. Mula 2 linggo naman mula ngayon. Makikita mo magpakalaman na yan tiyan mo. At piyak kung ikakasirnyo ng buong pamilya mo. Matiwala ka rin sa akin at saan pinanilahap na mga bilin ko at ipinapadawa sa'yo. Yung mga halaman daon ipinapainom ko sa'yo, huwag daw mong kakarigtaan. Masan tumango at sinabi bitong, sinusunod ko naman ang lahat ng mga sila sabi niya.
Nasisiguro kong wala akong palya sa pag-inom ng mga halamang gamot na binigay niya. Mabuti naman kung ganon. O siya, may aalis na ako. Sa susunod na araw na ako babalik dahil may aasikasuhin din ako sa dulong baryo. Sige po, Manang Kandida. Maraming salamat po. Kinahapunan ay hindi pa rin mawaglit-oblit sa isipan kong tungkol sa matandang lalaking nakita ko kanina bago dumating ang komandona. Habang nakaupo ako sa labas ng bahay, ay pilit kong binabalikan sa aking isipan ang itsura ng matandang lalaki na yon. Naisip ko kasing baka yun ang aswang na sinasabi ni Manang Kandida. Maya-maya pa, hindi ko lapalay na malaya na naroroon na pala sa likuran ko ang asawa ko. Ayos ka lang ba, Francine? May problema ka ba? Nagulat naman ako nang marinig ko ang boses ng mister ko noon. Kanina pa kasi pa napapansin na kapanaw dyan sa binpalat. Parang may hinahanap ka at malalim ang iniisip eh. Tanong niya. Sa paglingon ko nga sa asawa ko ay nababanaag kong nag-aalala siya. Kaya't umiling na lamang ako at napagpasyang huwag sabihin ng tumatakbo sa isipan ko. Muli pa akong tinanong ng asawa ko kung sigurado ba man akong walang problema noon. Tumugod ako ng wala at iniba na lamang ang usapan para hindi na siya mangulit pa. Kung ganun, bakit parang may dinaramdam kang problema? Pangungulit niya. Wala nga. Tara na. Pumasok na tayo sa loob. Kaya ako nun. Dito na muna tayo. Magpapahangin lang ako, medyo naiinitan kasi ako sa loob eh. Anya. Nga pala, ang sabi sa akin ni nanay, nabalis ka daw kanina. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Bumuntong hinina muna ako at muling tiningnan ang labas ng bakod kung saan ko nakita kanina ang matandang lalaking nakatayo bago dumating ang komadrona. Sinabi ko sa asawa kong ayos na ako. Nagamot na ako ni Manang Kandida. Pinayuhan naman ako ni Dudoy at sila Biyang sa susunod kapag lalabas ako. Sasamahan niya umano ako. Humingi din siya ng pasensya dahil nitong mga nakarang araw ay hindi niya ako nipapasyal at nasasamahan kung saan man magpunta. Gawa nang naging abala silang dalawa ng mag-ama. Nakangiting tinanguan ko siya at sinabing ayos lang naman ako dahil kasama ka naman si Nanay Nilda palagi. Hindi naman ako nito pinapabayaan. Noong mag-aalas 6 ng hapon ay inaya ko na siyang pumasok sa loob ng bahay. Magdidilim na kasi at kailangan ko pang tulungan ng ina niyang magluto ng hapunan. Kinagabihan, habang nagpapahinga ay nakaramdam ako ng, alam mo yung mainit, maalinsangan. Tumayo ako at lumapit sa bintana at binuksan ito ng bagya. Noong mabuksan ko na ang bintana, pumungad sa akin ang napakalamig na hangin na parabang may kasamang kilabot. Napayakap ako sa sarili. Nang namimintana na ako at nakatanaw sa madilim na parte sa labas ng bahay noon. Bigla akong nakaamoy ng kakaibang mabaho. Yun bang parang may amoy imbornal? O kaya naman amoy panghinang matanda? Basta hindi ko maipaliwanag ang amoy ng gabing yon. Makaraan ng ilang sandali ay nakarinig na ako ng mahinang tunog ng bibe na parabang nasa paligid lamang yon. At sa pakiwari ko'y nasa tapat lang yun ng bintana kung saan ako nakapwesto. Nung marinig ko yon, mas lalo akong kinilabutan. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Pero sa pag-aakalang wala lang yon at normal lang ang tunog na ganon, ay binaliwala ko na lamang. Pero habang mas tumatagal, ay mas lalo pang bumabaho ang paligid na sumasabay pa sa simoy ng hangin. Inamoy-amoy ko pang sarili sa pagkakalang sarili ko lamang ang naaamoy ko pero hindi naman mabaho ang suot kong damit noon. Bagong laba ito at kakasuot ko lang. Kaya saan galing ang napakabahong amoy na nalalanghap ko na yon? Gawa nang nagreklamo ako sa amoy. Nakita kong sandaling natigilan si Dudoy na Parabang may pinapakiramdaman.
Pagkatapos ay nagmadali na nitong isinara ang bintana at sinabihan akong lumayo sa bintana na yon. Medyo malakas ang pagkakasabi niyang lumayo ako sa bintana at hindi yon naging maganda sa pandinig ko. Nainis ako. Sinabihan siyang magdahan-dahan naman sa pagsasalita. Dahil hindi naman ako bingi nun. Naririnig ko naman ang sinasabi niya kaya't hindi niya na ako kailangang sigawan pa. Isa pa, kaya lang naman ako namimintana dahil napakaalinsangan nga ng silid namin at pakiramdam ko ay hindi ako makakahinga. Hindi naman ako pinakinggan ng asawa ko. Hinatak niya ako ng malakas palayo sa bintana. Tinanong ko siya kung anong problema at bigla-bigla niya na lamang akong hinatak. Nabigla ako gawa ng hindi ko lubos maisip kung bakit bigla niya na lang akong ginawa ng ganon. Sinabihan niya pa ako na kung ayaw niya akong magbukas ng bintana o mamintana ay pwede niya namang sabihin sa akin ng mahinawan. Hindi yung kulang na lang, sigawan niya ako. At halos maputulan na ako ng braso sa lakas ng paghatak niya. Magsasalita na sana ang asawa ko ng sa walang ano-ano. Bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagaspas sa labas ng bahay. Maya-maya rin ay nakarinig naman kami ng may hinang pag-angil. At syempre, huni ng wakwak. Sa may silong ng bahay, sa tapat ng higaan namin naririnig yon. Agaran akong pumatong sa may higaan. Kawayan na kasyang sahig ng bahay ng mga binan ko at nakaangat ito sa lupa. May silong yon. Sa silong naman ay doon nila nilalagay ang mga panggatong at iba pang kagamitang hindi na kailangan o yung ginagamit sa bukid. Anong ine na yan, Doy? Tanong ko. Sinabi naman ni Doday sa akin na aswang umano ang naririnig naming ingay. At yung naaamoy naming mabaho kanina, nanggagaling umano yun sa aswang. Napatakip naman ako ng bibigat na hintakutang napatingin sa kanya. Dahil sa buong buhay ko, nito pa lamang ako nakarinig ng huni na yon. Tsaka kung kanina ay sinabi lang sa akin ng komadron ng nausog ako ng aswang. Ayos lang sa akin yon. Walang problema at hindi ako masyadong natakot. Pero ng mga oras na yon, hindi ko lubos maisip na mismong mararanasan ko at maririnig ang sinasabi nilang huni ng aswang. Sa hindi malamang dahilan, napatingin ako sa siwang ng sahig noon. May nakikita akong dalawang parba kung anong nagbabagat na mumula. Gulat na gulat ako noon. Tay, may aswang. Tulungan niyo kami, may aswang. Rinig kong sabi ng asawa ko habang pinaghahampas ang sahig. Kaagad namang pumasok sa loob ng kwarto namin ang mga binan ko. Nakita kong may hawak na itak ang binan kong lalaki at walang habas na pinagtutusok nito ang bawat siwang ng kawayang sahig na yon. Walang hiya ka. Ang lakas ng pang-amoy mo ah. Dito ka pa talaga sa bahay namin ng aswang. Yari ka sa akin ngayon. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita mayari ngayon. Nanggigigil na sambit nito. Nagulat naman ako at napapikit sa tuwing tinutusok ni Tatay Carlito ang siwang ng kawayan. Ang biyanan ko naman babae ay panay ang paghagis ng asin sa mga butas ng kawayan noon. Nang sa gayoy, lumusot yun sa silong at matamaan ang kung sino mang nasa ilalim. Habang ang asawa ko, inutusan itong kunin sa kusina ang pinakulong tubig at itapon sa may sahig. Para umano mabanlian ang kung sino mang aswang na nasa silong noon. Hindi ka alis ah. Sige, kung hindi ka matatamaan ng itakatasin ngayon, tingnan natin kung makakailab ka sa tubig. Patuloy naman ang pag-angil ng nilalang sa silong na parabang mas lalong nagagalit yon. Naramdaman pa namin ang bahagyang pag-alog ng bahay na parabang lumindol. Lumayas ka dito. Huwag ka dito sa amin. Baka sugurin pa kita sa inyo. Kalad ka rin at ipamalita sa buong baryo na aswang ka. Sandaling tumahimik ang buong paligid. At ilang minutong nakalipas noon, nakarinig kami ng malakas na lagabog sa silid ng bahay.
kasabay ang malakas na sigaw ng matandang komadrona. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali nun. Boses ng komadrona ang narinig kong malakas na sumigaw. Saglit kaming nakatinginan ng asawa ko. Dahil bakit nasa labas ng bahay ang komadrona? Ano ang ginagawa niya doon gayong gabing-gabi na? Dali-dali kaming sumilip sa bintana. Nakita namin ang matandang komadrona. Para itong bruha na sobrang sabog-sabog ang buhok habang walang tigil sa pakikipagdumugan sa nilalang na hindi ko maipaliwanag ang wangis sa sobrang kilabot. Nung una, inakala ko pang siyang aswang na nabuhusan ni nanay ng tubig. Hindi pala. Dahil sa kasagupan niya ang nilalang na yon. Nakita ko pang may bahid ng dugo ang braso ng aswang. Ibig sabihin, tinamaan niya ng tusok ng itak. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paanong nakikipagtagisan ng lakas sa lakas ang komadronang matanda sa nilalang nakaharap niya. Grabe ang paghanga ko kay Manang Kandida ng mga panahon na ito. Habang pinagmamasdan ko siya, ay para siyang hindi matanda noon. Sisiw na sisiw lamang sa kanyang aswang. Sa bawat pag-amba ng aswang sa matandang komadrona, ay siya namang paglatigo nito gamit ang buntot ng pagi. May mga pag-angil at pag-atungal akong naririnig. At nakakapanghilabot yung pakinggan. Hindi ko na nakayanan pang makita ang nangyaring pakikipagharap ng matanda nun. Umatras ako sa bintana at napasalampak na upo na lang. Dahil takot na takot talaga at nanghihina ako nun. Ilang minutong nakalipas, tumahimik ang buong paligid. Naglakas ng loob na akong sumilip muli ng bintana. Nakita kong iika-ikang naglakad papunta sa pintuan ng bahay ang komadrona. Mabilis nang tumakbo ang binan ko at sinakluluhan ng matanda nun. Tay, mukhang wala na po yata yung aswang. Wala na yon. At hindi na babalik. Huwag tayong mag-alala dahil binigyan ko ng matinding leksyon ng kung sino mang hayop na yon. Para hindi na pamarisan pa. Nagtamali sila ng baryo at taong pinunteriya. Samat ng komadrona habang nilalapatan ng binan ko ng paunang lunas sa mga sugat niya. Labis-labis naman ang pasasalamat namin dito. Dahil kung hindi dahil sa kanya, syempre, baka kung ano nang nangyari sa amin. Ang sabi pa ng binan kong lalaki, alam niyang nasugatan niyang aswang at oras na nakanti na ito. Tiyak babalik at babalik pa rin ang nilalang na yon. At hindi yung titigil hanggat hindi makakagante. Maraming salamat sa ginawa mong pagtulong, Manang Kandida. Siya nga pala, bakit ka nga pala napunta sa labas ng bakuran namin? Tahasang sinabi ng matandang komadrona na noong hapon pa lang ay kakaiba na ang kabang nararamdaman niya. Lalo na't namamahinga sa bahay. Pakiwari niya ay may hindi magandang nangyari sa akin noon. Kaya't napagpasya niya na ngang pumunta sa bahay kahit gabing-gabi na. At hindi nga siya nagkamali nun. Mabuti na siyang talaga at pumunta ako. Ay kung hindi ko yung mahuhuli ang hayop na yan. Kinabukasan, ibinalita sa amin ng komadronang nagmula pa sa Karatig Baryong aswang. Siguro ay nalaman nito na may bagong salta sa baryo at nagbabaka sakaling makapasok sa lugar. Kaya't lakas loob ng pasukin ang baryo at tuntunin kung saan nakatira ang bagong salta. Nung puntahan ng matandang komadrona ang bahay ng aswang, nalapapabantog sa karatig lugar. Para umanong tutang nagmamakaawa ang matandang lalaking, huwag patay ng komadrona. Nangako din yung hindi na mambibiktima sa baryo kung saan naninira ng komadronang yon. Hindi naman nagpauto ang komadrona. Ang ginawa nito ay minarkahan niya umano ang nilalang na yon. Nang sa ganon ay alam ng komadrona kung nagpupunta ito at alam niya rin kung patuloy pa rin ba itong nambibiktima ng mga buntis
at mga sanggol. Malaki ang pasasalamat ko kay Manang Candida. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi kami magkakaroon ng supling ng asawa ko. Hindi siya nagsawang alagaan ako hanggang sa nagbuntis na ako noon at nanganak. Sa uling pagkakaalam ko, nung magpipitong taong gulang na yung anak ko, pumanaw ng matandang yon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.